Salamat sa mga kasama sa koro. Pray ng Panginoon sa umagang ito. Tayo ay patuloy na nagkakasama-sama. Taglay ang buhay. Taglay ang patuloy na biyaya ng Diyos na ipinadarama sa atin sa bawat sandali ng ating mga buhay. Tunay na kung ang ating Panginoon, ang ating kasama, ay walang imposible. Walang bagay na hindi natin madarama ang pag-asa at ang kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Sa kabilangan ng nagdaang maulan, maputik, na paglalakad, bagamat ngayon naman ay samentado na ang mga kalsada natin, no? Pero mula sa ating mga tahanan ay meron pa ring mga kaunting putik-putik, ano? Ay hindi ito naging hadlang upang tayo ay hindi lumabas ng ating tahanan at makiisa sa gawain ng ating pagsamba ngayong umaga. Bagamat ang sabi kanina ay parang kakaunti ang sumimba, ay baka po yung iba nga ay kasalukuyang naglalaba. At tumikat na si Haring Araw. Yan. Tunay po na napakahalaga ang pagsasama-sama, napakahalaga ang ating ginagawang pagtitipon linggo-linggo, sapagkat ito ang nagbibigay sa atin ng lakas, ng inspirasyon sa ating buhay. Ito yung ating binabaong inspirasyon upang sa pagharap natin ng iba't ibang mga karanasan ay tayo po ay malakas at kaya nating pagtagumpayan ang lahat ng bagay, sapagkat alam natin na tayo ay sinamahan at biniyayaan ng Panginoon. At yan ay nadarama natin ngayong linggong ito sa ating pagsasama-sama, sa ating pagtitipon. Kaya naman, ngayong umaga, nais nating bigyang diin o pansin ang kahulugan ng pagiging kaanib ng iglesia at ang kasiglahan nito at ang matapat na pagsunod sa layunin ng Diyos. Kapag pinag-usapan ng iglesia, wala na tayong pagtatalo sa usapin kung sino nga ba ang ituturing na kaanib ng iglesia. Tagal na natin yung pinag-aaralan, tagal na nating alam sino nga ba ang iglesia, ano nga ba ang iglesia, malinaw na sa ating lahat yan. Di ba? Amen? Hindi lamang yung mga nabinyagan, no? At sabi, ako na may binyagan diyan, kaya ako'y miyembro ng UCCP. No, di ba? Kaya diyan ho ako magpapakasal. At diyan na rin ho ako pagka natuwid ang aking mga paa. No. Yan. Mahalaga sa atin bilang mga mananampalataya na maintindihan at maunawaan ang kahalagahan ng pagsasama-sama ng kapatiran, ang pagtitipon ng kanyang mga anak. Kaya nga, malinaw rin ang sinabi at isinaad ni Apostol Pablo, hindi na tayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Ito isang paglilinaw ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso na hindi galing sa mula sa mga Hudyo, kundi sila'y galing sa ibang mga pananampalataya o mga itinuturing ng mga hintil. Ang paglilinaw nito bilang sambahayan ng Diyos o bilang isang iglesia ay nagbibigay patanaw
na kung saan dapat nakikita ang kasiglahan at naroroon ang matibay na pananampalataya ng lahat ng mga mananampalataya. Kung saan ang bawat isa ay nakikisama at nakikiisa sa pagtitipon. Sa ating iglesia, napakaluwag ng mga panawagan pagdating sa usapin ng pagsasama-sama at pagtitipon. Pagka in-observe ninyo yung ibang mga denomination, halos ay ang patlang lamang ay isang araw na wala sila doon sa loob ng simbahan. No? Meron niyang gawain sa Lunes ng gabi, merong Miyerkules, merong Huwebes, ano? May iba't ibang gawain sila at yun ay nagbibigay kalakasan sa kanila at nagpapatatag sa kanilang samahan. Sa atin, sa UCCP, linggo na nga lamang, no, ay minsan pa lamang makita at makasama sa pananambahan. Ay doon na lang sa aking binasang birthday, ay 4 na po yun. Ano ho? O sabihin na natin nasa abroad ang 5, nasa Maynila ang 3, ano, ay 40. Ano, ay 4 lamang yung tumayo, nakasama natin na nagse-celebrate ng birthday. Ano, di ba? Ay birthday yun, dapat naririto. Hindi naman sila magpapa-ice cream, no? Kundi magpapasalamat sa Panginoon. Pero itong reality sa ating iglesia. Nakalulungkot sapagkat kung kailan na lang maisipan ang bahagi ng pakikiisa sa gawain ng iglesia. Subalit ang ating teksto, ang ating banal na kasulatan ay nagpapahayag sa kahalagahan ng pagsasama-sama. Nagbibigay pansin sa kahalagahan na kinakailangan na ang kanyang mga anak, ang kumilala kay Kristo ay laging magkakaugnay, laging nagkakasama-sama. Kaya nga, hindi maaaring paghiwalayin ang pagiging Kristiyano sa kahalagahan ng pagtitipon. Sa pasimula pa lamang ng mga apostol at sa unang pamayanang iglesyang Kristiyano, ang buong kapatiran ay laging nagsasama-sama at nagkakatipon sa pagsamba, sa pagpupuri sa Panginoon, at sa pagsasalo-salo sa katawan ni Kristo. Umaga at gabi. No? Nandun ang kanilang buhay na sila ay laging magkakaugnay. Lagi silang magkakasama sapagkat alam nila na sila'y kinalulugdan ng Diyos. Alam nila na sila'y sinasamahan ng Panginoon sa kanilang adhikain sa pang-araw-araw man nilang buhay at lalong higit sa bahagi ng pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po, ang bawat isa ay mahalagang laging kasama sa mga pagtitipon at gawain ng iglesia. Hindi yung kung kailan na lang nating nagustuhan o kung kailan may okasyon, birthday na nga, hindi pa makasimba, no? Anniversary na nga, hindi pa makasimba, no? Di ba? Napakahalaga ng pagsasama-sama. At ito ay isang panawagan na naway pamalagiin nating magkakasama at nagkakatipon-tipon ang lahat ng kanyang mga anak sa iba't ibang gawain ng iglesia at maging sa bahagi ng paghayo sa pagpapahayag ng kanyang mga salita. Sa Efeso, sa chapter 4, verse 16, ay may sinabi si Apostol Pablo. Ang kanyang sinabi doon sa bahagi ng Efeso, sa chapter 4, verse 16, sa pagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-uugnay-ugnay ng kasukasuan
At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa magitan ng pag-ibig. Kung atin pong pakakalimiin ang mga bahagi ng ipinahayag ni Apostol Pablo, malinaw na may bahagi ang bawat isa sa katawan ni Kristo. Kung ikaw man ay tagapakinig lamang, hindi dapat manatiling sa gayong katatayuan dahil baka manigas naman ang ating mga muscle, no? At di na natin maigalaw ang ating mga kamay at mga paa kung tayo naman ay mananatili na lamang tagapakinig. Huwag din tayong maging tagamasid lamang. Baka tayo'y mapuwing at maglaon ay lumabo ang ating mga mata. Ang hamon sa atin dapat ay nakaugnay at merong ginagawa ang bawat isa upang lumakas ang katawan. Kapag ka po ba tayo nag-exercise, anong ginagamit natin? Tainga lang? Mata lang? Para lumakas ang ating katawan? Hindi. Kalit-liitang bahagi ng ating katawan ay kinakailangang kumikilos, magalaw, para maging matatag ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo ay kailangang buhay, kailangang kumikilos, productive, sa bahagi ng ministeryo at gawain ni Kristo. Sa pagtitipon, nagsisimula ang lahat. Ngunit nagpapatuloy sa pagkilos at pagtanggap ng mga tungkulin ang bawat isa sa hamon ng ministeryo ng ating Panginoon. Sa pagsasama-sama, kailangang matanggap na mayroong pagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Sa kabila ng tayo ay magkakasama. Acceptance of plurality. May iba't ibang katangian. May iba't ibang kakayahan ng bawat isa bilang katawan ni Kristo. Ngunit sa kabila ng kakaibahan ng bawat isa, kinakailangan ito ay nagkakaisang umaayon sa tamang layunin at kalooban ng Diyos para higit na maging matibay at masigla ang katawan ni Kristo. Walang iba, kundi ang iglesia. Iba't ibang uri ng paglilingkod at gawain na kaloob ng iisang Espiritu. Sa sitwasyon ng kalaka at hamon para sa patuloy na kasiglahan ng ating iglesia, kayo ho ba'y masaya na sa nangyayari sa ating iglesia? Amen po ba? Amen. Nag-aalinlangan kung sino may masaya na sa nangyayari sa iglesia natin. No? Nandun ang challenge na tayo ay naghahangad na magpatuloy at higit pang mas mag-alab ang kasiglahan ng ating iglesia. Pero ano nga ba ang sitwasyon? Ito isang hamon sa atin na kinakailangan ang buong kapatiran ay magbigay ng sarili para matuto at magkaroon ng kaalaman sa pagiging ganap na kaanib ng iglesia. Malaman niya kung ano ang pananampalataya, meron siya. Kaya yung prayer kanina ng kapatid na OJ, sana po ay maging daluyan, no? Ang Sunday School ng pagpapatibay pa ng pananampalataya. Pero dumarating kasi tayo alas 9 na ay di tapos na ang Sunday School. Paano nyo maintindihan yung ilang mga bagay na magpapatibay sa ating faith? No? At napakaganda rin na sa ating kalalagayan, paano nga ba magkakaroon tayo ng mga
individual na laiko sa iglesia para higit pang sumigla ang ating iglesia. Nagretiro na ang ating guwapong laiko, no? Ang ating kanatan. Ay hindi ko naman mapursige. Baka ako pa maging dahilan. Ano? Ay pagkabay hinapo at ay baka ano pa mangyari. Kaya bigyan na natin ng pagkakataon na ma-enjoy niya, mamahinga ng, sa kanyang kalusugan. No? But sino ang sumunod? Sino ang susunod? Hindi lang kinakailangan isa. Hindi lang kinakailangan ng dalawa. Bakit? Gaano karami ang ating komunidad? Ang barangay natin, kasama ng mga sityo, hindi lang 16 nung aking binibilang. No, parang 18. Meron tayong barangay at sityo na merong mga kapatiran na yung mabahaginan man lamang ng Bible study. Binibiro nga ako ng mga pastor kahapon Hindi ka naman namamayat sa Kalaka. Sabi ko, gusto pa ba ninyo kumayat? No. Kaya't ang challenge ay kailangan na merong magbigay ng sarili para matuto, magkaroon ng kaalaman sa pagiging laiko ng iglesia. At ito isang hamon sa atin. Ikalawa, yung magbibigay ng sarili upang maging kabahagi sa pagtuturo ng Sunday School at Bible Study. Hindi lamang sa bahagi ng CEN. Ito'y isa lamang sa mga bagay na magbibigay pa rin ng kasiglahan sa iba pa nating mga kaaniban. Meron tayong program Trust Revival. Ating abutin ang ating mga kapatid na mga nasa barangay, na mga hindi na sumisimba o matagal na nating hindi nakakasama. Ay kulang na kulang ho naman ang oras ng pastor. Hindi ko ho alam kung paano hati-hatiin. Para lamang mapuntahan yung iba pang mga kapatiran natin na gusto naman nating makasama sa mga pagtitipo ng ating iglesia. Sino ang magbibigay ng sarili para rito? Bukod sa Board of Elders. Yung mga magbibigay ng sarili upang gipang ipadama ang pagmalasakit sa iglesia sa iba't ibang kaparaanan. Yan ang may nakikita na natin. Unti-unti, nakikita na natin ang mga tinatawag ng Panginoon. Salamat sa nag-sponsor ng ating pinto. Hopefully bukas, maumpisahan na ang pinto na dito sa ating altar. Tanging simbahan lang po natin na walang pintuan sa altar. Kaya may mga pastor na nagtatanong pagka may pinto ba dyan sa likod? No. Dahil pagka nangailangan ng kalikasan, ay di padadaan sa gitna ng karamihan. Hindi maka-excuse doon sa likod. Kaya yan po ay isa sa project at salamat sa nag-sponsor ng ating pintuan. Yan. Meron na po nag-sponsor. No? Hindi ko na sasabihin. Alam na ng Panginoon yun. Maraming mga nagbibigay ng katugunan sa ating mga pangangailangan. Kaya sabi nga ni Jogs, Pastor, panawagan mo rin yung laptop, baka naman may mag-i-sponsor. Kasi yung ating CPU na Pentium 4 pa ay ating pang pinagagana. No, yan. At yung ating mga maliliit na notebook ang siyang nagbibigay sa atin ng puwang para tayo makita sa internet. Ilan lamang yan. No? At higit sa lahat, yung maging tapat, nakatiwala tayo ng mga kakayahang material, ng ating mga talento, ng ating mga material at salapi para sa kasiglahan ng iglesia. Ito ay mag-aambag, magiging katuwang upang ang lahat ng programa at gawain ng iglesia ay sama-sama nating pasiglahin. Hindi lamang sa araw ng linggo.
Sa bagay, kasarap baga ng halos wala na kayong maupuan pagka Sunday. No? Ay pagkagaya naman ang nangyari, kinakailangan ipa-aircon na natin ang ating simbahan. Ano? Dahil siksikan na eh. Dahil wala na po tayong adjustment. No? Ang adjustment natin, lalagay tayo ng flyover doon para papunta doon sa kabilang hall. Yan. Pero ilan lamang ito sa mga bagay na ipinapakita sa atin kung paano tayo bilang isang iglesia na magsasama-sama, magtitipon-tipon, magmamalasakitan upang higit tayong makatupad sa layunin at naisin ng Diyos na magawa natin, magampanan natin ang kalooban at layunin ng Panginoon na iniatang sa ating iglesia. Kaya nga, ang pagiging Kristiyano ay hindi nangangahulugan ng pag-iisa, kundi may pakikisama at pakikipag-isa sa buong katawan ni Kristo. Sapagkat kapag kay Kristiyano na nag-iisa, ay di ito yung Kristiyanong makasarili. Ano? Ang pagiging isang Kristiyano ay merong pakikibahagi, pakikipag-ugnay, pakikipagtulungan at pakikipag-alalayan sa diwa ng pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo sa iisang katawan ni Kristo. Ang ating mainit at matapat na pakikiisa ay kapahayagan ng ating pagpapahalaga sa pag-ibig ni Kristo sa bawat isa sa atin. At ang ating pakikipag-isa kay Kristo ay siyang nagbibigay sa atin ng lakas at katatagan na kung saan tayo bilang mga nakipag-isa na kay Kristo ay binago na at may kahandaang makibahagi, makilahok upang tayo maging katuwang sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Naway makita natin ang hamong ito sa ating buhay sapagkat alam din naman natin na kung tayo ay laging nakaugnay sa katawan ni Kristo, kabahagi sa gawain ng iglesia, alam din natin kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat isa. Na siyang magpapadaloy ng biyaya at magkakaloob sa atin ng patuloy na pag-asa at pananagumpay sa buhay. Sapagkat hindi mamarapatin ng Diyos na ang kanyang mga anak, ang katawan ni Kristo ay mamalagi sa kadustaan, kahirapan, at kawalan ng pag-asa. Kung di man na pa, alam natin na kung kasama natin ng Diyos, naroon ang pag-asa at pagtatagumpay sa buhay. Pagpalain tayo ng dakilang Panginoon sa umagang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.